Meron nga ako ditong gulay kaya sabi ko magluluto ako nitong ginataang gulay for today's video kaya samahan nyo ako. Gulay-gulay muna tayo mga kamami dyan. Kaya samahan nyo ako for today's video at ako'y magluluto. Magluluto nga ako nitong ginataang gulay para at least maiba naman yung pagkain na kakainin ng aking pamilya. Kasi gusto ko talaga paiba-iba yung mga putahe na niluluto ko sa aking pamilya. At nasa ganun hindi naman sila magsawa sa isang putahe lang. Kagaya ng iyong asawa, kailangan marunong kang maghanap ng iba-ibang putahe kasi pag nasawa na yan sa'yo ay naku maghahanap yan ng iba. Hindi ba natin aminin pero talagang totoo at literal na talaga yon ang gawain ng ating mga asawa. Kaya kung ikaw ay plain housewife, kailangan marunong ka rin mag-alaga ng iyong sarili. Kailangan pagdating niya sa bahay, mabango ka na at fresh na fresh pa. Para instead na ganahan siya sa iba, sa'yo pa lang ay hindi na siya aayaw. Ganyan dapat ang gagawin mo bilang isang plain housewife. Kailangan marunong ka kung paano mo alagaan ang sarili mo at alagaan ang iyong pamilya. Pero sabi nga nila, pag ang asawa mo ay sanay na sa mga gawaing ganyan, hindi mo na talaga maaawat yan. Kaya minsan pag sinasabihan ka ng iyong asawa, huwag mag-alala kasi graduate na ako dyan. Diyos ko dahi, huwag maniwala kasi nagmamasteral na yan. Kasi sa buhay mag-asawa, umaayaw lang yung lalaki kasi nga dahil doon sa bunganga ng mga babae. Pero alam nyo ba guys, pag ang mga babae pag hindi nagbubunganga, ibig sabihin walang pakialam yan sa pamilya. Kasi ang palaging sinasabi ay para lang naman sa ikabubuti ng buong pamilya at hindi sa ikakapahamak nito. Kasi ang totoong nanay hindi lang maalaga sa pamilya, pati na rin kapakanan ng lahat ay ginagawa niya. Kung pwede nga lang bantayan ang buong pamilya pag alis sa bahay ay gagawin niya para lang masecure lahat na hindi mapahamak. Wow! Ganyan talaga ang mapagmahal na nanay, di ba? Kaya kayo mga asawa dyan, pag mabunga nga ang mga asawa niyong babae, huwag nyo nang isipin pa at huwag nyo nang patulan pa. Besides, magpapasalamat kayo kasi nandyan sila na inaalala at inaalagaan kayo. Kasi sa pagiging nanay ay hindi lang talaga madali para sa isang mabuting ina. Char. Maituturing ka mabuting ina pag ang iyong iniisip palagi ay kapakanan ng iyong pamilya. Kaya sa mga lalaki dyan na wala pang asawa, maghanap-hanap kayo ng babae na hindi lamang kagandahan ang inyong hinahanap, kundi pati na rin sa pamilya ay swak na swak sila. Yung inuuna palagi ang pamilya at hindi ang kanilang hitsura. Char. Kahit gaano man yun kagwapa, kung puro lang lagaw ang obra, wala ka talaga mapapala dyan. Kaya sa panahon ngayon, mahirap nang maghanap ng asawa na sa bahay lang pero maalaga at mapagmahal sa pamilya. Sobrang haba na ng video na nagagawin ko for today's video kasi nga ewan ko, hindi ko na talaga ma-edit ito ng paiksi. Kaya yan at balik na tayo dito sa aking ginagawa. Syempre natapos ko nagayatin lahat ng aking mga gulay at hinugasan ko na ito ng isang beses. Char. Pero actually pag naguhugas ako ng gulay, kailangan kailangan hugasan ng marami kasi nga hindi natin alam kung saan-saan yan nila nilalapag. And then naglaga na rin ako nitong pork chop para sabi ko mamaya meron din kaming uulamin pero isang piraso dyan ay ilagay ko sa aking pinakbet. Pagkatapos kong ilaga yan ay preprituhin ko na para kahit papano yung crispy niya is malalasahan mo talaga. What? Ganito kasi ako pag nagluluto guys, kailangan ma-effort ako para sa aking pamilya. So ayan at piniprito ko na yung aking baboy. Pagkatapos ko ng prituhin ay ginayat ko ng maliliit para ilagay ko yan sa aking pinakbit. Kung makikita nyo, napaka-crispy niya, napakasarap niya. Ito kasi ang gusto ko guys na ilagay sa aking pinakbet para ang mangyayari dito ay yung crispy bagnet. Ano ba yun? Basta ganun na crispy siya. So ayan at minekos-mekos, ginisa-gisa ko na lang yung aking bawang sibuyas, luya, and then nilagyan ko na rin ito ng kaunting bagoong para at least masarap at lalong linamnam ang kanyang lasa. Kasi naalala ko noong unang panahon nung nabubuhay pang aking ama, pag siya ay nagluluto, may bagoong talaga yan. Kahit wala ng karne, basta may bagoong ng ang kanyang ginisa, lasap na lasap mo at malalasahan mo ang lasa ng karne na para bang isang buong baboy ang nilagay mo. Char. So pagkatapos ko ginisa yung aking bagoong at nilagay ko na yung aking napakaraming gulay and then tinakpan ko ng hindi kasya yung aking takip dito. And then nilagay ko na yung tubig ng pinakuluan ko ng baboy para at least kahit papano meron na rin lasa ng karne. Shout out nga pala sa takip ko, pasensya na po ha sa mga nakapuna, ganyan kasi yung takip na available lang dito sa bahay.
Kasi ganyan ako eh, kung ano lang nakikita ko dito sa bahay, yun lang ang yun lang ang gagamitin ko, hindi ko na hinahanap ang wala. And then may natirang mamagata, so ayan na lang po ang ginilagay ko. Actually kalahati, konti lang ang nilagay ko kasi sa mamagata, creamy na siya at masarap pa. Ayan at malapit nang maluto ang aking ginataang pinakbet, kaya samahan nyo ako at tayo ay kakain na. Syempre manalangin muna tayo, papasalamat sa Panginoon sa lahat ng grasya na ibinigay niya sa amin. Kahit sa anumang bagay na gagawin mo sa iyong buhay, kailangan unahin mo ang Panginoon dahil kung wala siya ay wala ka rin. Kaya hali na kayo dito at tayo ay kakain na. Ayan. Ayan itong aking magulay. Kalabasa and then kunting sabaw. Ayan. May gata to guys, may gata. Ito. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you again for watching. This is your Mommy Jen saying bye. Lupa ko. Pwede ka ng gulay.